Hallelujah. Let's give the Lord a clap offering. Hallelujah. Thank you, Lord. Let's pray. Praise God. Heavenly Father, we thank you, Lord, sa araw na ibinigay niyo sa amin. It's a special day. At muli po kami ay dumudulog sa iyong harapan. Tulungan kami maunawaan ang salita mo. At pagpalain niyo po ang bawat isa na nakikinig online at sumusubaybay every Sunday sa ating salita mo, Panginoon, upang kami po ay muli palakasin ito sa pagharap namin sa isang buong linggo na naman na ibinigay mo sa amin, na punong-puno ng pagpapala, punong-puno ng biyaya mo, Panginoon. Salamat po. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Hallelujah. Palakpakan natin ang Lord. Praise God. Are you blessed? Amen. Hallelujah. Thank you, Lord. So ngayong umaga po ang pag-aaralan natin ay ang buhay ni Mary. At alam niyo po ba na ang buhay ni Mary ay punong-puno ng mga katuruan na dapat nating makuha upang tayo ay mag-succeed sa buhay. At ito po ibinigay sa atin ng Panginoon. Si Mary is a gift from God na just like us. Ang sabi niya sa kanyang awit, she's also a servant of God, na siya po ay ginamit ng Panginoon mightily para tayong lahat po ay maligtas. Amen po ba? So ang passage po natin ngayong umaga is in Luke chapter 1, beginning verse 26 to 38. Let's read. Ang sabi rito, in the 6th month of Elizabeth's pregnancy, God sent an angel Gabriel to Nazareth, a town in Galilee, to a virgin pledged to be married to a man named Joseph, a descendant of David. The virgin's name was Mary. The angel went to her and said, "Greetings, you who are highly favored. The Lord is with you." Mary, verse 29, Mary was greatly troubled at these words and wondered what kind of greeting this might be. But the angel said to her, "Do not be afraid, Mary. You have found favor with God. You will conceive and give birth to a son, and you are to call him Jesus. He will be great and will be called the Son of the Most High. The Lord God will give him the throne of his father David, and he will reign over Jacob's descendants forever. His kingdom will never end." In verse 34, "How will this be?" Mary asked the angel, "since I am a virgin?" The angel answered, "The Holy Spirit will come on you, and the power of the Most High will overshadow you. So the Holy One to be born will be called the Son of God. Even Elizabeth, your relative, is going to have a child in her old age, and she who was said to be unable to conceive is in her 6th month. For no word from God will ever fail." "I am the Lord's servant," Mary answered. "May your word to me be fulfilled." Then the angel left. At that time, Mary got ready and hurried to a town in the hill country of Judea, where she entered Zechariah's home and greeted Elizabeth. When Elizabeth heard Mary's greetings, the baby leaped in her womb, and Elizabeth was filled with the Holy Spirit. In a loud voice, she exclaimed, "Blessed are you among women, and blessed is the child you will bear." Amen. Hallelujah. Purihin po ang pagkakabasa ng salita ng Diyos. At dito po makikita natin na ang divine appointment ni Mary sa Panginoon. Okay, ang objective po ng ating lesson ngayon, ng ating pag-aaralan ngayon, is to give us a clear understanding about the true meaning of Christmas. Okay, tulad po ng nabanggit ko kanina, ang Pasko, ang ibig sabihin nito ay ang katuparan po ng ibinigay o katuparan po ng plano ng Diyos sa buhay natin. Anong plano yon? Yung plano
ng kaligtasan ng Panginoon para sa iyo at sa akin, para sa ating lahat. Pangalawa, ang objective po is to give us idea of how God meets us for our divine appointment with Him. Okay, para tayo po ay magkaroon ng idea by studying Mary's experience o story of Mary, the life story of Mary, and give us idea kung papaano ba minsan mag-set ng appointment si Lord sa atin. Ang background po nito, si Mary, ang sabi ron, was pledged to Joseph. Okay? Dahil sila po ay ikakasal na. At alam naman po natin na kapag ikakasal na, pledged to be married to someone, andun po sila Mary at si Joseph sa preparation ng kanilang kasal. Alam po natin ang preparation, medyo busy at nakafocus na ang magkabilang panig, ang bride and groom, na dun sa plano nila na mag-establish ng isang maayos na pamilya. At nabanggit po rito, binanggit dito na si Joseph po from the line of David, from descendant of David, ang family ni Joseph. Kapag sa Biblia po, binanggit ang they are descendant of David, ibig sabihin, ang family mo, kung ikaw ay descendant of David, nung panahon nila, ibig sabihin, hindi basta-basta ang pamilya mo. Okay? Katulad sa panahon natin ngayon, mga sikat na apelido, tulad ng, yung mga apelidong Ayala, ayan, yung parang galing ka sa Ayala family. Ano pa ba? Marami pang mga sikat, mga Robinsons, yan, SM, o mga Sig, o Kongwe, no? Yung, kung galing ka sa ganun, medyo hindi ka basta-basta pamilya lang. Okay? So si David and si Mary, both descendant of King David. So sila po ay hindi basta-basta. So sila po ay may plano, maganda ang plano nila sa buhay nila. Maaring sila nagdi-dream. Ibig sabihin, sila ay kakasal. Ibig sabihin po, may dream sila para sa kanilang sarili. Pero ito po yon, sa kalagitnaan ng kanilang pagplaplano para sa kanilang pangarap na magkaroon ng maayos at masayang pamilya, bigla pong isang gabi, si Mary po ay ginising ng Panginoon at dumating kay Mary ang kanyang divine appointment. Sabihin nyo nga po, divine appointment. Amen. Lahat po tayo, mga kapatid, kayo na mga nakikinig, gusto ko po ipalam sa inyo na tayong lahat ay may divine appointment kay God. Amen? Amen po ba? Amen. Lahat po tayo ay may divine appointment. Hindi ka nag-exist dito sa lupa, dito sa mundo. Hindi ka nag-exist dito to make a living. We all exist to make a difference and to be used by God for His glory. Especially dun sa salvation plan ni Lord para sa buong sangkatauhan. Kaya po ang message na to is really for you. Kung nakikinig ka po at sumusubaybay ka sa message natin, yung mga naunang messages natin, ito po ay kadugtong. At lahat po yun patungo sa kung paano ba tayo magagamit ni Lord. Pag binanggit po yung divine appointment, minsan iniisip natin ay, doon sa iba, ini-ignore nila, hindi nila napapansin. Kaya po, minsan, kailangan pa tayo kalabitin ni Lord. Bigyan tayo ni Lord ng sitwasyon para mapansin natin si Lord. At maging aware tayo na tayo pala itinatawag ni Lord for His divine appointment. Amen? Kaya po tayo nakakaranas ng ganun. Kaya wag na po kayo magtataka kung bakit tayo minsan nakakaranas ng mga setbacks, ng mga delays sa buhay natin. Maybe because that's your divine appointment kay God. Hindi, ini-ignore mo lang. Or yung ibang tao, pag sinabing divine appointment, kinakabahan. Bakit? Kasi for them, that means death. Pero I want you to know this, mga kapatid, na ang divine appointment natin sa Panginoon, ngayon po yun. Ngayon po yun, na habang tayo ay nabubuhay pa, lahat tayo binigyan ni Lord ng time. Okay? Para tawagin niya at gamitin niya for His divine plan. Amen? And so today, makikita po natin kay Mary. At alam ko makaka-relate kayo kay Mary. Dahil si Mary po ay maraming dream.
Marami po siyang pangarap sa buhay. Magandang pangarap, maayos na pangarap. Pero ito po, sa isang iglap, medyo naiba. Nagkaroon si Mary ng disappointment dahil sa kanyang appointment kay God. Ano po yun? Nakita po natin si Mary and si Joseph, they have this dream to establish a family, a good family, a godly family, dahil ang sabi rito sa ibang salin, they live godly lives, both of them. Just like Mary and Joseph, marami po sa atin yung nangangarap tayo. Meron tayong mga pangarap sa buhay, meron tayong mga dreams na tina-target. At minsan nararamdaman natin, malapit na tayo sa pangarap natin, yung katuparan ng ating pangarap. Maaring kung kailan ka na-promote sa trabaho, mapropromote ka na, no? Or yung business mo nagiging okay na, o yung mga pinaplano mo, nangyayari na, papalapit ka na, nafe-feel mo malapit na. Like Mary and Joseph, pledged to be married, at malapit na po silang ikasal. Pero ang divine appointment for Mary came. At imbis po na si Mary ay matuwa, siya po ay naging disappointed. Okay, na-disappoint si Mary, and ang sabi rito, Mary in verse 29 was greatly troubled. Okay, kung ikaw ay makakamit ng angel ni Lord, hindi ba ang reaction natin, wow, matutuwa tayo, wow, thank you Lord, naka-encounter ako ng angel. But here in our passage, makikita natin si Mary was greatly troubled by the greetings of Angel Gabriel. Kinabahan po si Mary. So like Mary, tayo po ay nasa kalagitnaan na ng ating plano, andun na, mangyayari na. Pero minsan, makikita po natin dito na kung kailan natin marireach na sa tingin natin yung ating pangarap, yung ating sariling plano, yung ating dream. Okay? Doon po ini-interrupt tayo ng Panginoon. Sabi ng Lord, "Ops, teka, may mas maganda akong plano para sa iyo. Meron akong plano kung bakit kita nilalang." At yun ang mangyayari. Because our God is sovereign God. Kung ano ang plano ng Lord para sa atin, yun po talaga ang nangyayari. Ang sabi nga, there are many plans in man's heart, but God's plan will prevail. Amen? So, like Mary, mga kapatid, tayo rin po ay may divine appointment kay God to be used by God. Amen? Meron din po tayong iba't ibang plano sa buhay. Ang plano natin ay magkaroon ng buhay na masagana, masaya, pero sa kalagitnaan ng ating ginagawa para sa ating plano, minsan ang timing ng Lord, doon pumapasok ang divine appointment natin, doon dumarating ang ating divine appointment kay Lord. Alam niyo mga kapatid, marami tayong matututunan sa buhay ni Mary na kapag sinunod natin at ginawa rin natin, siguradong success ang ating matatamo. Okay? So, ano po ba yung appointment ni Mary kay God? Ano ang sinabi ni Angel Gabriel? That she will conceive a baby. Number 2, ang problema ni Mary, because she's a virgin. Paano mangyayari yon? Number 3, ang problema ni Mary doon, maliit lang yung town nila, mapupunta po siya sa shame and risk ang buhay niya. Pero ang matututunan po natin sa buhay ni Mary, that Mary obeyed the Lord. And her obedience, mga kapatid, ang dapat natin na matutunan at magpasalamat tayo sa Panginoon because Mary is a godly woman, highly favored, and so she obeyed the Lord despite the shame and the risk for her life. Mary obeyed God. Hallelujah. And so, in her obedience, mga kapatid, makikita po natin paano ba ang tunay na obedience kay God. Ano po matututunan natin dito? Number 1, Mary obeyed by accepting the word of God. Tingnan niyo po mga kapatid, in verse 34 and verse 38, ang sabi rito sa 34, how will this be? Ang ibig sabihin yung question na, how will this be? Is a question of willingness to obey.
but asking kung papaano, ano ang paraan, papaano mangyayari ito, how. Okay? Katulad po ni Zechariah. Si Zechariah, if you're going to read verse 18, no, si Zechariah, dito po, pareho sila ni Mary ng encounter. Ang sabi ni Lord kay Zechariah, your wife Elizabeth will have a son, and you will name the baby John. So si Zechariah, ang pagkakaiba ni Mary, si Mary po nagtanong how. Okay? Paano ito mangyayari? Ibig sabihin, a question of willingness. Mary was willing to obey kung ano yung sasabihin ng angel ng Lord sa kanya. Pero si Zechariah in verse 18, ang sabi niya, how can I be sure? Okay? So ibig sabihin, yung question na how, it's full of doubt. That's why si Lord, pinarusahan po niya si Zechariah na hindi siya makakapagsalita hanggat hindi na iipanganak ang bata. Pero this time, kay Mary po, ang tanong niya, how will this be? Ibig sabihin, Mary was willing to obey the word of God. So number one, dahil siya po ay obedient, inaccept po ni Mary. Mary believed and accept the word of God. Mga kapatid, sa atin, ikaw at ako, pag dumating ang divine appointment ni Lord sa atin, be willing to accept and be obedient to God's word. And I'm sure ngayon, kayong mga nakikinig, ito na po ang simula kung papaano, maaring nagtatanong ka, Lord, papaano ako mag-share? Lord, gusto kita i-share sa aking kamag-anak, gusto kita i-share sa aking mga kaibigan, gusto kita i-share sa aking Gusto po kita i-share sa aking office mates, sa workmates ko, sa mga classmates ko. But how, Lord? Maybe that's your question. That's also Mary's question. How? And God answered Mary's question. Okay? Ang sagot po, isang question ni Mary, how this will be, how it will be. Ibig sabihin, naniniwala si Mary. Pero kung papaano ang gagawin, hindi niya sure. One question, pero dalawang answer ng Lord. Number one, ang sagot ng Lord sa kanya, the Lord will be with you. So mga kapatid, can you just imagine kung si Mary hindi siya sumunod, sa halip sabihin ni Mary, mag-reason si Mary, but Lord, meron akong plano. Lord, hindi yan ang priority ko. Okay? Lord, maganda ang plano namin. At saka nakaplano na kami, nakaset na po lahat. Pwede sa iba na lang. Sa palagay nyo, kung hindi mangyayari o hindi papayag si Mary dun sa plano ng Lord, ano kaya ang nangyari sa atin? Kung halimbawa, si Mary maraming buts. Lord, pwede, pero, okay, maraming buts. Pero Lord, hindi ko kaya. Lord, bata pa ako. Okay, Lord, ano ba yung mga dahilan para hindi magamit ng Lord? Maaring gumawa si Mary ng ganon. But si Mary, ang question niya is, how it will be? How this will be? Ibig sabihin, she's willing to obey. Okay? Ibig sabihin, tinanggap ni Mary. And in verse 38, ang sabi ni Mary ron, I am the Lord's servant. May your word to me be fulfilled. And then the angel left. So makikita natin doon that in her obedience, Mary accept the word of God. Mga kapatid, ang word of God, katulad po ng ating mga mini-message, kailangan po ito ay tinatanggap natin. Hindi lang ito pinapakinggan, kundi ito po ay tinatanggap natin sa ating puso. Just like Mary. Number 2, ano pa po matututunan natin kay Mary? Mary obeyed without procrastination. Ang sabi rito in verse 39, Mary got ready. At that time, Mary got ready and hurried to a town. Sabi po rito, si Mary ay nagmamadali na pumunta dun sa town na kung saan sinabi ng angel ni Lord na naroon si Elizabeth. Number 2 lesson. Ano po yung lesson? Number 1 natin kay Mary na si Mary po ay nakinig at tumanggap ng salita ng Diyos. Ibig sabihin, kung ano yung narinig niyang message ni Lord sa messenger ni God, tinanggap po ito with all her heart. Number 2, hindi lang tinanggap, kundi immediately, si Mary po ay mabilis na sumunod.
Kung si Mary po, sa palagay nyo, nagpo-procrastinate pa siya, Lord, let me first, naalala ko tuloy si Jesus marami yung, come and follow me. Lord, let me first bury my father. Okay? Okay, maraming mga teka, okay? Maraming teka muna. Maraming mas inuuna muna kaysa sa pagsunod. But here, ano ang lesson natin na makukuha kay Mary? Ang sabi rito, Mary hurriedly got up and went to that place kung saan in-instruct ng angel ni Lord, ni Angel Gabriel, na puntahan niya. So, napaka-importante mga kapatid, na kapag tayo ay minit ni Lord o isinet na ni Lord sa atin, dumating na yung divine appointment ni Lord sa buhay natin. Kapatid, walang teka-teka kay Lord. Obedience, delayed obedience means disobedience. Kapag tayo ay nagpateka-teka pa muna, mga kapatid, unang-una tayo lugi. Bakit? Nasasayang ka doon sa mga blessings na dapat ibinibigay na sa'yo ni Lord. Nasasayang yung mga binubuhos ni Lord na blessings na dapat tinatanggap mo na kung ikaw ay sumusunod na. Okay? Pangalawa, yung panahon mo, doon ka rin uuwi. Okay? Doon ka rin pupunta. Because remember, tayo po ay nabuhay, nag-exist para gamitin ng Panginoon. Amen po ba? Kaya si Mary po, matututunan natin sa kanya, hindi siya nag-procrastinate. Immediately, Mary obeyed the Lord. Hallelujah. Okay, so number 3, ano pa po ang matututunan natin sa buhay ni Mary? Mary obeyed by living with the right people around her. Saan po yun? In verse 39, ang sabi rito, Mary got up, ready, and hurried to a town. And dun po, makikita natin dito na pumunta si Mary sa bahay nila Elizabeth. Sino ba ang Elizabeth? Mga kapatid, nung nagtanong si Mary, paano mangyayari yon? Unang-una, ang sagot ng angel, isang tanong ni Mary, dalawang sagot ng angel. Unang-unang sagot ng angel, the Lord will be with you. The Holy Spirit will overshadow you. Ibig sabihin, mga kapatid, kapag may pinagawa sa'yo si Lord, sumunod ka. Ibig sabihin nun, kahit imposible sa tingin mo, walang imposible sa Lord. Ang sabi rito, nothing is impossible with God. The Word of God will be fulfilled. Kapag dumating sa iyo ang vision ng Panginoon at may pinagagawa sa iyo ang Panginoon, sumunod ka. Huwag mong isipin kung papaano, laging may sagot si Lord. And that is, He'll be with you. Number 2, ano pa? Nagbigay si Lord. Nagbigay si Lord ng tao na kung saan, katulad ni Elizabeth, binanggit ng angel ni Lord si Elizabeth kay Mary. Anong ibig sabihin nito? Ang Elizabeth sa buhay ni Mary is someone who can give her an advice. Si Mary, she's a virgin. Okay? Ibig sabihin ng virgin, never been touched, never been kissed. Ibig sabihin, virgin, hindi pa siya experience para dun sa pagbubuntis. Kaya ibinigay ng Lord, nagbigay si Lord ng isang Elizabeth sa buhay ni Mary to give her advice kung ano yung mga nararanasan. Ang pagbubuntis, may morning sickness, masakit ang ulo mo, hindi mo alam kung ano yung nangyayari sa'yo, nasusukak ka, na parang ayaw mo na makita ang asawa mo, minsan parang pag nagbubuntis ka, irritable ka, So, merong Elizabeth sa buhay ni Mary na magsasabi na, Mary, okay lang yan. Mapagdaraanan mo rin yan. Ganito yan. Bakit? Kasi nagbigay si Lord ng Elizabeth sa buhay ni Mary. Someone who can give advice. Also, pareho ni Mary, si Elizabeth din po ay naka-encounter ng miracle kay God. Ano ito sa atin? Mga kapatid, kapag dumating ang divine appointment mo at kinausap ka ni Lord, gagamitin ka niya para sa kaligtasan ng maaring kapitbahay mo, kaibigan mo, kamag-anak mo. Okay? The Lord will also give you someone who will give you advice kung papaano gawin ito. Minsan makakaranas ka ng masakit ang ulo mo sa ministry, ibig sabihin, makakaranas ka ng persecution, ng hardships. You need Elizabeth in your life. Someone na ahead of you. Ang sabi rito, si Elizabeth is 6 months
pregnant. Katulad ni Mary. Ang problema ni Mary, she's too young to conceive a baby. Mary was just 14 years old nung siya po ay nagdalang tao kay Jesus. Now, sa kabilang banda, si Elizabeth naman, nakaranas din ng miracle. Hindi naman sobrang bata. Si Elizabeth naman, sobrang tanda. Matanda na si Elizabeth para mag-conceive ng baby. Both Mary and Elizabeth received a miracle from God. So ikaw kapatid, kung ikaw ay tinatawag ng Panginoon at gusto ng Panginoon na magseryoso ka sa buhay mo dahil gagamitin ka niya, of course, pipiliin mo na rin yung mga tao na dapat mong makasama. Hindi ka natatambay doon sa mga tao na hindi makakatulong sa vision mo. Amen? Paano ba malalaman? Paano ba malalaman kung yung vision na to ay sa Lord? Simple lang po yan. Kapag ka ang magbe-benefit ay maraming tao at ang mga taong ito ay maliligtas at malalapit sila sa Panginoon, yun po ay vision from God. That's vision. Pero kung ang mga dumating sa iyo na vision, yung magkaroon ka lang ng pangsarili, hindi po vision yun. Yun ay ambition. Okay? So, si Mary po, namuhay siya sa kanyang pagsunod sa Panginoon, namuhay po siya kasama ang mga tamang tao sa buhay niya. Mga kapatid, kailangan po natin piliin ang mga taong sinasamahan natin para tayo ay lalong malapit sa Panginoon. Kung ang mga taong sinasamahan mo ay naglalayo sa iyo sa Panginoon, I tell you, iwasan niyo na po yan. Hindi galing kay Lord yan. Sorry. Pero ang katotohanan po, kailangan hanapin mo ang mga tao o stick with the person, yung mga right person na makapaglalapit sa iyo sa Panginoon. Sabi nga ng iba, kung ikaw ay mag-stick sa mga tao na mahilig sa sugal, hindi ka man nagsusugal, gano'n na rin ang tingin sa iyo. Okay? So, simula ngayon, piliin mo yung mga tao. Tamang tao na sasamahan mo, kapatid. Dahil bawat araw na ibinibigay sa ni Lord should be spent glorifying God. Hindi natin sinasayang dapat. Amen po ba? Hallelujah. So 3 things na natutunan natin kay Mary. She believed and accepted the word of God. She obeyed and didn't procrastinate. And number 3, she lived with the right person. So mga kapatid, tandaan niyo po yan, and I hope and I pray na ang message na ito gamitin natin at agad-agad sumunod tayo, agad-agad baguhin natin ang ating buhay. Hindi mahirap, tutulungan ka ng Panginoon. That's His promise. He'll be with you. The Holy Spirit will overshadow you when you obey. Amen? So God bless everyone. I hope na natuto po tayo sa ating message today. Hallelujah. Kapatid, kung ikaw po ay nagnanais na mas malapit sa Panginoon o mas maintindihan ang iyong divine appointment sa Kanya, maaring tanggapin mo ang Panginoon at yan po ang iyong divine appointment sa Lord. Paano tatanggapin ng Lord? Simple po yun. Just pray with me this prayer at ariin mo na panalangin mo, sarili mong panalangin ang panalangin na to. Sabihin mo, Panginoon, kinikilala ko po na ako'y isang makasalanan at nangangailangan ng tagapagligtas. Patawarin niyo po ako sa aking mga nagawang kasalanan at tinatanggap kita, Panginoong Jesus, sa aking puso. Ikaw na po ang maghari at maging Panginoon ng aking buhay. Magmula ngayon, ikaw na po ang maghari sa aking buhay. Salamat po. In Jesus' name, Amen. Hallelujah. God bless, kapatid. Until next week, Shalom, Shalom.